Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 232 NPA na sumuko sa Davao isinailalim sa reintegration program. Fuel subsidy para sa PUV drivers, target matapos sa ikalawang quarter ng 2025. Paglilinis sa oil spill sa San Pedro, Laguna nagpapatuloy. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. 232 dating kasapi ng New People's Army o NPA ang ipinresenta ng 10th Infantry Division ng Philippine Army nitong Huwebes sa kanilang headquarters sa lalawigan ng Davao de Oro. Kabilang sa grupo ang 189 na regular na kasapi ng NPA at 43 mula sa milisya ng bayan. Kasabay ng kanilang pagsuko ang pag-turnover ng 31 high-powered at 43 low-powered firearms. Pinuri ni Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo Jr. ang dating mga rebelde na tinawag na Friends Rescued sa kanilang pagpili na magbalik loob sa pamahalaan. Dagdag pa niya ang pangyayaring ito ay mahalagang hakbang tungo sa kapayapaan sa rehiyon. Isa sa ilalim sila sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP upang matulungan sa pagbabagong buhay. Sa pagbabahagi naman ng isa sa mga sumuko sa hirap ng buhay sa kilusan, tinabi niyang mali ang kanilang naging desisyon. Walang kinabukasan lalo na ang kanilang mga anak. Inaasahang matatapos ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga driver at operator ng pampublikong sasakyan sa ikalawang quarter ng 2025. Ayon kay Department of Transportation o DOTR Undersecretary Jesus Ortega, bukod sa mga Public Utility Vehicle o PUV na sakop ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, kasama rin sa mabibigyan ng ayuda ang mga tricycle driver at delivery rider upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Aabot sa 1,026,306 na benepisyaryo ang makatatanggap ng ayuda, kabilang ang 286,306 PUV units, 600,000 tricycle drivers at 140,000 delivery riders. Ang halaga ng cash grant ay nag-iiba depende sa uri ng serbisyo, mula 10,500 para sa modernong jeep at UV Express hanggang 1,100 pesos para sa tricycle drivers. Patuloy ang cleanup operation sa San Isidro River, San Pedro, Laguna matapos ang oil spill dulot ng sunog sa Kengian Complex Warehouse noong Enero 26, 2025. Ang Philippine Coast Guard o PCG, kasama ang Penro at iba pang ahensya ay nagkaroon ng oil recovery operations at mahigit 1,231 na drum o 246,170 na litro ng oil-water mixture ang nakolekta mula Enero 26 hanggang nitong nakaraang linggo. Naglagay ng oil spill booms upang maiwasan ang pagkalat ng langis patungong Laguna de Bay. Sa operasyon, dinala ng Clean Leaf International Corporation at JM Ecotech ang nakolektang oil-water mixture sa kanilang treatment facilities. Ang inisyatibong ito ay tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pangalagaan ng karagatan at kalikasan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Linon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita. Thank you.